So ayan, nakita nyo po mga kaibigan, successful ho tayo sa atin pong configuration. Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Highlaycomworks. Mga kaibigan, sa una ho nating video ay pinakita ko po sa inyo yun pong pag-assign ng fixed na speed limit dun po sa client ho natin. Siyempre, yung gagamitin natin ay Microtech at hindi na po tayo mag-PPPoE. Okay, so maganda ho ito na gamitin natin mismo sa loob po ng ating bahay. Halimbawa po mga kaibigan, ay meron hong gumagamit ng internet, hindi lang ikaw. Halimbawa, gumagamit ng internet yung tatlong kapatid mo. Tapos yung problema ay naglalag kasi nga po marami ho kayo. So, yung magandang gawin dyan is ilimit lamang yung ibibigay nyo na speed dun sa kapatid mo, sa tatlong kapatid mo. Para lahat ng naiwan ay ikaw na yung gagamit, di ba? So ngayon may bigan ay ipapakita ko lamang po sa inyo yung pong diagram kung ano po yung ibig kong sabihin sa sinasabi ko kanina na i-designate natin yung speed limit bawat port ng Microtech po natin. So ipakita ko lamang po sa inyo mga kaibigan yung pong diagram na ginawa ko. So ito po yan mga kaibigan. Pwede ho natin itong gamitin sa loob mismo ng ating pamamahay or pwede din po sa atin pong mga client. So halimbawa ay gusto mong magkaroon ng ibang speed limit yung pong kapatid mong isa. Palagi lang natin kapatid mo yung tatlo. So, bibigyan mo siya ng iba't ibang speed limit. So, gawin natin, i-configure natin dito sa Microtech mismo maibigan na hindi na po tayo gagamit pa ng PPPoE. So, syempre, dito ka magko-connect sa ISP mo kasi ikaw yung may-ari, di ba? So, yung mga kapatid mo, pagbigyan mo lamang sila ng fixed limit kung sa tingin mo, kung ilang speed lamang yung kinakailangan nila. So, bawat port na po na yan, maibigan, ay i-configure ho natin sa 2 Mbps. Halimbawa naman, ay client mo sila. So, client 1, bibigyan mo siya ng 2 Mbps. Sa 2 naman, 5. And 3 naman is 10 Mbps. So, yan yung gagawin ho natin ngayon. Yan yung ipapakita ko sa inyo na configuration na talaga napakadali lamang. Basic lamang po ito, maibigan, at kayang-kaya nyo pong sundan yung atin pong ibabahagi ho sa inyo. So ngayon maibigan ay simulan na ho natin at pupunta lamang ho tayo sa Winbox natin maibigan. So tara. So maibigan, punta lamang ho tayo sa Winbox ho natin. Tapos always remember na wala pong password. Yun pong default password maibigan ay blanco po yan again. So MAC address, kailangan nakikita natin dyan. Tapos click lamang natin tong connect mga kaibigan. So dito maibigan, kailangan lamang natin tong alisin maibigan yung pong nasa firewall. Ito po, i-highlight lamang natin yan. Tapos, click lamang itong minus sign. Delete lamang natin. Tapos, i-reboot muna natin yung system natin, maibigan, bago ho tayo magsisimula. Click reboot. Pagkatapos, ay click yes. Tapos, hintayin lang natin, maibigan, na babalik tayo ulit sa admin panel. Kasi magdi-disconnect pa po tayo. So, ayan, maibigan. Click connect lamang po again. At ito po yung ating gagawin, Unang-una, punta lamang tayo sa bridge. Tapos, nakita nyo po dito maibigan itong plus sign. Mag-add lamang ho tayo. Click lamang ang plus sign. Rename natin yan. Lagyan natin ng 2 Mbps yung ating Ether 2. Mbps. Click OK lamang po maibigan. Tapos, punta tayo sa addresses. Click IP. Tapos, addresses. Tapos, mag-add lamang tayo maibigan. Click plus sign. Lagyan natin address 192. Okay, 192.168.2.1/24. Tapos yung interface natin maibigan, lagay natin yung 2 Mbps. Click apply, then okay lamang ho natin. Ngayon naman punta tayo sa IP, tapos DHCP server. So sa DHCP, dito po sa DHCP setup, click natin yan. Sa interface, lagay natin yung 2 Mbps. Click next, 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 next. Tapos dito sa DNS server, lagay lang natin yung Google DNS 8.8.8.8. Arrow down. Sundan nyo lamang po maibigan, 8.8.4.4. Click next. Next all lamang po yan maibigan. So again, balik tayo sa bridge. Ito maibigan.
click plus sign. Tapos, rename natin dyan yung 5 Mbps para sa Ether 3. Click OK. Tapos, balik tayo sa address list. So, makita ito mga kaibigan na sa IP. Tapos, addresses. Okay? So, dito yan. So, click plus sign. Lagay naman tayo ng address 192.168.3.1/24. Tapos, sa interface mga kaibigan, lagay natin yung 5 Mbps. Click apply. Then, okay lamang ho natin. Tapos, mga kaibigan, dito tayo sa DHCP server. DHCP setup. Click natin to. Lagyan natin dito yung sa interface yung 5 Mbps. Tapos, click next all lang mga kaibigan. So, balik tayo ulit dito sa bridge para sa ating Ether 4. Click plus sign again. Tapos, rename natin sa 10 Mbps sa port 4 natin. Tapos, click OK. So, punta tayo dito sa address. Maglalagay naman tayo ng address. Click plus sign. Tapos, lagyan natin para sa ating 10 Mbps, 192.168.4.1/24. Tapos, sa interface mga kaibigan, yung ginawa natin, 10 Mbps, click apply, then okay lamang po. Pagkatapos dito, balik tayo sa DHCP server, dito mga kaibigan. Tapos, click DHCP setup. Yung interface, lagay natin sa 10 Mbps, tapos click next all. So, sa DNS, di na kailangan yan kasi nalagay na natin yan kanina mga kaibigan. So, click next all lang ho tayo dito. Click apply, then okay. Pagkatapos nyan, dito naman po tayo sa IP, sa DNS tayo mga kaibigan. DNS. Sa server, lagay natin dyan yung Google DNS 8.8.8.8. Arrow down. 8.8.4.4. So, gawin nyo lamang po yung ating ginagawa. Click apply, then okay. So, pagkatapos nyan mga kaibigan, dito naman po tayo sa queues. Sa simple queues, tapos click plus sign. Mag-add tayo. Then, dito po maibigan sa, i-rename ho natin to sa 2 Mbps. Tapos, itong target maibigan, baba lang natin muna. Okay, so dito po sa target, yung ilalagay natin dito po sa address list, yung network niya. So, yung 2 Mbps, ito po yan. Double click ko lamang po sa network. Copy ko lamang po ito maibigan. Copy natin yan. Tapos, lagay natin sa target. Tapos, lagyan natin ng /24, okay? Sa max limit, lagay natin yung 2M. Pagkatapos, click apply lamang po maibigan. Tapos, okay. So, sa simple queues, again, plus sign tayo para sa ating pong 5 Mbps. Rename natin, 5 Mbps. Sa target maibigan, dito po yan. So, yung network, copy lang natin. Tapos, /24, dagdagan natin. Sa max limit niya maibigan, lagay natin yung 5M, 5 Mbps. Tapos, click apply, then okay. So, again, plus sign naman po tayo. Mag-add tayo ulit. Rename natin. 10 Mbps. Yung target, ito po maibigan sa address list. Copy lang natin tong network. Tapos, /24. So, sa max limit, lagay natin yung 10M. Tapos, click apply, then okay lamang ho natin. So, ngayon maibigan, itatry natin, no? Test natin. Wait lang po maibigan, meron ho tayong nalimutan nga pala, no? So, dito pala sa bridge, sa ports, assign muna natin pala yung, ano natin, yung speed limit sa port maibigan. Sa Ether 2, so, sa bridge, dito sa general bridge, lagay natin yung 2 Mbps para sa Ether 2. Ito yung nalimutan natin kanina. Tapos, sa Ether 3, double-click lamang. Yung bridge niya is 5 Mbps. Diyan natin i-assign sa port na yan. Yung last port, sa Ether 4, bridge is 10 Mbps. Click apply. Tapos, okay lamang po. So, ngayon, iti-test natin siya maibigan. Okay, so magdi-disconnect lamang ho tayo. Kasi nga po, na-assign natin yung port natin sa ibang IP address, ano. So, babalik lamang po yan saglit. Hintayin lang natin mga kaibigan. So, kung kayo po ay nag-disconnect mga kaibigan at hindi po siya ma-connect ulit, tanggalin nyo lamang po yung cable sa port na pinaglagyan natin sa Microtech. Tapos, lagay natin ulit. So, refresh lang natin. Connect lamang ho tayo. Okay, so, bumalik ho tayo mga kaibigan. So, check natin ulit yung pong ating ginawa kanina kasi nag-disconnect ho tayo sa ports po natin. So, sa Ether 2 tayo mga kaibigan. So, ayan, naka-designate na siya sa 2 Mbps.
Yung Ether 3, again, lagay natin sa 5 Mbps, click apply, then okay. Yung last port, lagay natin sa 10 Mbps, click apply, then okay lamang ho natin. So, yung atin pong cable, mga ibigan, nasa Ether 2 po, ano. So, ngayon, ite-testing natin siya sa simple queues natin. Check natin, mga ibigan. So, naka-designate siya sa port 2. Ito, mga ibigan, sa 2 Mbps. So, puntahan natin itong fast.com. Atin pong speed test ulit. So, ayan, mga ibigan, nakita nyo po, ay hindi po yan sasagad sa 2 Mbps, ano. So, 1.7, 1.8, dyan lamang po yan. Kasi nga po, 2 Mbps lamang po yung naset ho natin. So, ngayon, tagalin natin yung port 2, Ether 2, ilagay natin sa Ether 3, mga ibigan, at itesting natin yung 5 Mbps. Okay. So, syempre, magdi-disconnect ho tayo kasi nilipat natin sa port 2. At ngayon ay try natin, mga ibigan. So, naka-designate na siya sa port 2. Makita nyo naman po yung kulay niyan is nag-iba. So, punta tayo sa browser natin. Fast speed test natin, mga ibigan. Ayan, nakikita nyo po, nasa 4.6 Mbps lamang siya, di ba? Kasi yung port 2 natin, yung port 3, Ether 3, ay nakalimit siya sa 5 Mbps lamang. So, yung makukuha niya is 4.6, 4.8, at hindi na po yan sasagad or sasobra ng 5 Mbps. So, ngayon, tatanggalin natin to at pupunta tayo sa Ether 4, yung last port, mga ibigan, sa Ether 4. So, i-check natin ngayon. So, magdi-disconnect muna tayo. Tapos, check natin, mga ibigan, kung tama nga rin ba yung makukuha nating speed, ano. So, ayan, bumalik na po tayo, mga ibigan. So, ngayon, naka-designate na siya sa port 4 or Ether 4. At ngayon naman ay titest natin, mga ibigan. So, click lamang natin itong fast.com speed test natin. Ayan, 10 Mbps yung Ether 4, mga ibigan. So, again, hindi po yan sasagad or sasobran ng 10 Mbps na sa 9.7, 9.6, 9.8. Dyan lamang po yan, mga ibigan. Again, speed test natin. So, ayan, nakita nyo po, mga ibigan, successful ho tayo sa atin pong configuration sa pag-assign ho natin ng speed limit sa bawat port ng ating Microtech. Diba, napakasimple lamang po yung atin pong ginawa. At alam ko po na kayang-kaya nyo po yun, ano? So, again, mga ibigan, kung kayo po ay bibili ng mga piso Wi-Fi parts, ay meron ho tayong binebenta or meron po tayong link sa baba ng ating video. I-click nyo lamang po yung ating video, mga ibigan, at wag ho niyong skip yung atin pong ads po dyan. Tapos, dito po sa baba, click lamang po ninyo yung description. Mayroon pong mga link po dyan na pwede nyong bisitahin na kung saan ay makakabili ho kayo ng mura at legit, mga ibigan, na mga piso Wi-Fi parts. Microtech ay meron din po tayong link dyan, mga ibigan. Okay, so kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe sa atin pong YouTube channel, huwag ho niyong kaligtaan, mga ibigan, na mag-subscribe at syempre mag-share ng ating video, mag-like ng ating video, at yung pinaka-importante sa lahat, i-click po ang notification bell na ito para ma-aware ho kayo or ma-notify ho kayo sa bago po nating mga video tutorial na atin pong i-upload. Again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.